Samantala, nahaharap sa patong-patong na reklamo ang isang lalaki na sapilitang nanloob sa bahay, nanaga at sa Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso ang suspect na kinilala na si Edison Tuason tulad ng frustrated homicide, physical injury, trespass to dwelling, resistance and disobedience at paglabag sa Animal Welfare Act of 1998. Sa police report ng Maribeles PNP dakong 10 kagabi, December 11, 2025 sa Block 16, Lot 822 Tiaong Street, Barangay San Isidro ay sa pilitang pumasok umano ang suspect sa loob ng compound ng mga biktima habang armado ito ng bolo. Nagdulot ito ng kaguluhan kabilang ang pamumugot ng aso at pagputol ng live wire sa bahay ng isa sa mga komplainant. Sa pagresponde ng mga barangay tanod sa lugar, hinabol at paulit-ulit na tinaga at sinaksak ng suspect ang biktimang kinilalang si Nestoria Arian, 62 taong gulang, na dinala agad sa pagamutan. Mabilis na responde ang pulisya sa lugar at naaresto ang suspect sa loob ng bahay ng isa sa mga komplainant na kanyang pinasok matapos ang maikling konfrontasyon. Na-recover sa suspect ang kanyang dalang isang 24 na pulgadang bolo at isang 12 pulgadang kitchen knife. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng Maribeles Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Kalinga, tagumpay na natagpuan na pinagsanib ng puwersa ng PNP at Philippine Army ang inabandonang kuta at taguan ng mga gamit pandigma ng Communist Terrorist Group sa bulubunduking bahagi ng sitio sa Gideng, Barangay Taga, Pinakpok, Kalinga kahapon. Inilunsad ang operasyon batay sa kritikal na impormasyon na pinagkaloob ng isang sumukong kasapi ng Communist Terrorist Group kamakailan. At bilang tugon sa beripikadong impormasyon, maselang hinalughog ng pinagsanib na puwersa ang tinukoy na puok na diskubre ng pangkat ang abandonadong kuta at na-recover ang mahalagang gamit at pampasabog, kabilang isang MK fragmentation hand grenade, isang 40mm high explosive cartridge, 2 rifle grenades at 30 piraso ng kinakalawang na bala. Kasama ding nabawi ang bigas, sari-saring gamot at medical supplies, electrical cord, tali, USB drives at cellphone charger. Ang matagumpay na misyon ay bunga ng epektibo at patuloy na ugnayan sa pagitan ng PNP at militar at ang ginagampalang tungkulin at tiwala ng komunidad at ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Lahat ng mga na-recover na gamit pandigma ay dinala sa Pinakpok Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at dokumentasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya nga ng Infanta Pangasinan Police Station ang kanilang tapuan most wanted person na isang 45 anyos na lalaki na residente ng Barangay Banban, Infanta matapos itong maaresto sa Barangay Kato ng nasabing bayan na alas 10:30 ng gabi. Bate sa ulat ni Infanta OIC Chief of Police Captain Christopher Nacional, ang pagka-aresto sa suspect ay isinakuto para ng pinagsanib na puwersa ng Infanta PNP katuwang ang Regional Intelligence Unit ng PRO-1 at Marlet Infanta sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court sa paglabag sa Section 5B, Lascivious Misconduct ng Republic Act 716 3 counts na pinagkalooban ng 300,000 pisong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. At dahil sa kabigo ang makapaglagak ng suspek ng nasabing halaga, nananatili ito sa likod ng rihas na bakal. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.